You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Oh, I worship you, Jesus, I worship you. Turning lives around. You are here, oh, turning lives around. I worship you, I worship you. You're mending every heart. You are here, and you're mending every heart. I worship you, yeah. I worship you, Lord. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah, you're the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yeah, sing it again. You are, yeah, waymaker, miracle worker, oh, it's who you are, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is, sing, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. My Jesus, that is who you are. Yes, it is, yeah. So you are waymaker. Let's sing this together. Even when I don't see it. Come on, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I
Oh, His name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, His name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. That is who you are. That is who you are. Jesus. And that is who you are. Oh, I know that is who you are. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound. A blessed Sunday, everyone. Another day given by God. Salamat, buhay pa tayo. Meron tayong kinakain, meron tayong buhay. Maraming salamat. So, magto 2 months na po tayo ngayon. Almost 2 months. Sa May 15 o 2 months na po tayo na naka-lockdown. Pero, hindi ba ninyo naisip, sa 2 months na yan, maraming pinaisip sa atin ng Diyos. Maraming magagandang bagay na nangyari. Maaaring sa iba ay hindi maganda, nahihirapan, pero sa iba, maraming realization na tayo nagtipon-tipon, na pamilya, nagkaroon tayo ng oras sa bawat isa, na-realize natin na ang Diyos lamang ang may magagawa sa atin. Maaring iba sa atin, nababalisa na, gaya ng mga pumipila sa mga ayuda ng gobyerno. Pero meron pong sinabi ang Diyos, may sinabi ang Diyos sa atin. Ang sabi po sa kanyang salita, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. So, ibig sabihin, anumang bagay, hindi niya sinabi sa ilang bagay, kundi sa anumang bagay. Ibig sabihin, sa lahat po ng bagay. Kaya ito man ay ating pangangailangan sa araw-araw, kaya physical man, material man, spiritual man, o emotional man, lahat ay kayang ibigay sa atin ng Diyos. Sa halip, sabi, hingi natin sa Diyos ang lahat ng ating kailangan. Lahat ng ating kailangan na mayroong pasasalamat. So, sa lahat po na ating tinatanggap, salamat, buhay pa tayo. Wala tayong sa mga ospital. Wala tayong COVID-19. Dapat po tayong magpasalamat. At doon sa mga nangangailangan ng tulong, doon sa mga may sakit ang kanilang mga mahal sa buhay, still, tumawag tayo sa Diyos. Diyos ang mayroong maitutulong sa atin. Ang tao ay may limitasyon, pero ang Diyos ay walang limitasyon. At mga kapatid, ang sabi, lagi nating alalahanin, huwag tayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin natin sa Diyos ang lahat ng ating kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kaya tayo ngayon, dadalo tayo sa ating gawain ng mayroong pasasalamat, mayroong pagpupuri at pasasalamat sa ating Diyos. So tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Meron pa po kaming buhay. Wala po kaming mga sakit. Wala kami sa ospital na kailangan nag-iisa lamang po kami. Walang makakadalaw sa amin. Salamat o Diyos, binibigyan mo po kami ng buhay. Binibigyan mo kami ng lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat, Panginoon, meron po kaming kalakasan
Meron po kaming mga kinakain sa aming lamesa. Meron po kaming mga hamon sa buhay na kasama namin. Meron po kaming mga bahay. Lord, tulungan mo kami. Meron po kaming gobyerno na tumutulong sa amin sa kahit na anong kaparaanan, maliit man o malaki. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay pinagpapasalamat namin sa iyo. Sa araw na ito, O Diyos, hayaan mo na sama-sama kaming magpupuri sa iyo. Sama-sama kaming magpapasalamat sa iyo. Sama-sama namin itataas ang pangalan mo. Kikilalanin namin, Panginoon, na wala kaming magagawa kung wala ka sa amin. Panginoong Diyos, ikaw po ang manguna sa lahat ng aming gagawin. Mula sa araw na ito, mula sa oras na ito, hanggang sa matapos ang kami, Panginoon, ay patuloy na tanggapin mo ang aming papuri, ang aming pasasalamat. Lord, we thank you, we praise you in Jesus' name. Amen and amen. Good morning, church. This is another blessed Sunday for all of us to praise and worship our God. And today, we will start our worship celebration sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Sinasabi sa 1 Corinthians 3:11. Sabi dito, "For no man can lay a foundation other than one which is laid, which is ganito, Panginoon. We pray, Lord God, that you will be our focus, Panginoon. We praise you, Lord God. Truly, we will just declare how beautiful is your name. Yes, Lord God. Praise you, Lord. How wonderful and how powerful, Lord God, is your name. Good
beautiful name it is, the name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. The sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Your name is powerful, Lord God. We will declare this, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Truly, Lord God, because your name is beautiful, your name is wonderful, your name is powerful. We will put you as our firm foundation, Panginoon. Thank you, Lord God. We will not be shaken, we will not be moved, and we will just focus on you, Jesus. Thank you, Lord God. Just praise you, Lord God. We just honor you, Lord God. All the praises, glory, and honor belongs to you, Father. Praise your holy name, Jesus. Thank you, Lord God. As we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Good morning! Magandang umaga! Ngayon po ay araw na naman ng linggo, araw ng ating pagsamba, no? Via online service po. Kaya maraming salamat sa Diyos talaga na meron tayong mga ganitong mga bagay. At sa mga napapanahon na walang katiyakan, ang Diyos po ay nagbibigay sa atin ng katiyakan. So, bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Pero bago ako manalangin, kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, you are a blessing. Okay, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli, andito po ang iyong mga anak, nagsasama-sama sa iba, nasa harap ng television, sa harap ng mga cellphone, so God, pero sa diwa at sa aming mga puso, kami po ay nagkakaisa na ikaw ay aming pupurihin, pasalamatan, even sa panahon na walang katiyakan. Salamat, Panginoon, ikaw ang Diyos na nagbibigay ng katiyakan sa amin sa mga panahon na walang katiyakan, O Diyos. At kami ay nagkapasalamat dahil ngayon makapagpuri kami. Dalangin po namin na gabayan ng iyong banal na Espiritu, ang pangaral na ito, na gawin namin yung mga nararapat namin gawin pagkatapos po ng pangaral ng inyong salita at aming iparating sa iba na hindi nakapanood ng telecast na ito ang kabutihan mo sa iyong mga salita. Salamat sa iyo, O Diyos, sa iyo papuri, sa iyo pasalamat, sa iyo kadakilaan, sa pangalan ni Jesus. Ang bayan ng Diyos magsabi ng Amen. Amen. Opo, natinig niyo siguro yung salita ko, no? Ang pamagat po ng ating pangangaral ngayon ay certainty in times of uncertainty. Katiyakan sa panahon na walang katiyakan. Para bang ano siya, parang taliwas siya. Pero makikita po natin mamaya, titignan natin kung ano sinasabi ng salita, na katiyakan ay binibigay niya sa atin. Tayo po talaga ay narito sa mundong ito na walang katiyakan ang panahon, no? Kahit sa ngayon bumaling sa print, sa social media, sa television, ang nadidinig mo na lang itong tungkol sa coronavirus, no po. Coronavirus, kaya nga meron ng biruan ngayon, pag wala ka sa Panginoon, ang makukuha mo, coronavirus, saka corona ng patay. Pero pagka ikaw ay nasa Panginoon, mag-coronavirus ka man, ang bibigay sa iyo ay corona ng buhay. At ang takot po ay talagang tumataas. Ang antas ng takot dahil na rin sa social media. Kaya nga, masabi nga po ng iba, meron daw pandemic of fear. So po, may kumakalat na takot. No? Ang mga tao ay nabigla din at marami ngayon nag-iisip tinitimang nila kung ano ang kanilang mga gawin, hindi nila alam ang susunod na gagawin nila kasi nga wala pong katiyakan no? Sa ating pong ang NCR, kabilang na po ang lugar natin, ang Marikina, ay tayo ay nasa ECQ, Enhanced Community Quarantine, na magtatapos, no? Ayon sa IATF, magtatapos sa May 15, no po.
tayo po sama-samang manalangin na pag natapos po ang ECQ at ito tayo man ay pamasok sa GCQ, General Community Quarantine, ay bigyan na po tayo ng pagkakataon na magsama-sama. Ito po. At tayo ay makapagpuri sama-sama. Kaya lang po, yung initial na balita na hindi natuloy, ay ang distancing daw po sa church ay 2 meters. No? Ang pagitan. Kaya nga po yung amin pong pinag-aaralan, aming pinag-isikapan, kung ano gagawin sa church, kung tayo man ay magkaroon ng service, no po, after kung tayo man na nasa GCQ, malamang po magagawa tayo ng 2 service, na each service ay mag-alaman ng mga at least 25 person lang po. Kaya kailangan mag-enroll pa kayo kung anong service ang atin ninyo. No? At pagka hindi naman kayo umattend, kayo po ay may penalty. Kasi sayang naman, yung mga iba kang gusto umattend, tapos kayo, sabi hindi attend, tapos di kayo attend. No po. Pero pagsikapan po natin, sama-sama natin panalangin na tayo nga ay payagan na magtipon-tipon. Pero sumusunod tayo sa anumang protocol na ibibigay ng IATF sa sama-samang event. Ito po. Ang mga school ay hindi po marama kung kailan bubuksan. Sinasabi ng mga yung sa TESDA, yung sa higher education, ay sabi nga mga September daw. Sabi naman iba, August, no? Wala talagang katiyakan, no po? Mga tao ay patuloy na out of stock po ang face mask, ang alcohol, mga hand sanitizer. No po? Marami na kami napupuntahan na Watson, Mercury o ano naman drugstore. Talaga wala pong mabili. No? Pero yung face mask po, available niya sa online at ito yung mga gawang Pilipino. Kanya-kanyang korte, kanya-kanyang ayos. No po? Ngunit, bagamat walang katiyakan ng panahon ngayon, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng mga katiyakan. Ito po ay 5 katiyakan na makita natin sa aklat po ng Juan, John chapter 1 John chapter 5, no po. So buksan po muna natin ang ating Biblia at makasunod po kayo, no. Sabi po sa 1 John, no, chapter 5 verse 11 to 15. And this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hear us. And if we know that He hear us, whatever we ask, we know that we have the petition that we ask of Him. Patuloy po tayo, verse 16. If anyone sees his brother sinning a sin which does not lead to death, he will ask, and He will give him life for those who commit sin not leading to death. There is a sin leading to death. I do not say that he should pray for about that. All unrighteousness is sin, and there is a sin not leading to death. We know that whoever born of God does not sin, but he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. We know that we are of God, and the whole world lies under the sway of the wicked one. And we know that the Son of God has come and has given us understanding, that we may know Him who is true, and we are in Him who is true, His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. So ating pong patuloy na pag-usapan po. Ang una-una po, sa katiyakan na binibigyan ng Diyos, ay po tinatawag po certainty of our salvation. Po. Yung katiyakan ng ating kaligtasan. Sa mga sinama kayo ng kapatiran para madun nito at wala pa po kayong isang buhay na relasyon sa Panginoon, patuloy lang po kayong makinig. At sa bandang huli po ng pangaral na ito, ay magkakaroon po ako ng invitation para kayo din ay magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan.
Sabi nga po sa 1 John chapter 5 verse 11 to 13. And this is the testimony that God has given us eternal life. And this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, and that you may continue to believe in the name of the Son of God. Alam niyo po, isa sa layunin ni Juan na sumulat po ng 1 John. Ito po yung si Juan, ito po yung kapatid ni Jesus sa laman. Po. Gusto niya tayo bigyan ng katiyakan na tayo ay may buhay na walang hanggan. Sabi nga po sa wikang Pilipino, ang kinaroroonan ng anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. No? If you will ask me, po, kung yung aking pamangkin, yung aking apo sa pamangkin na si Shaira ay may kaligtasan, alam ko po tumanggap siya sa Panginoon. Alam ko nagsisi siya ng kanyang kasalanan. Alam ko na pinahayag niya ang kanyang pananampalataya kay Jesus po. The day na nalaman ko yon, sabi ko, may kaligtasan siya. Pero tanungin niyo ako, si Shaira ba may kaligtasan yon? Wala po ako, hindi ko po masasabi yon. Kasi ang nakakaalam lang ng kaligtasan natin, unang-una ay ang Diyos. Sabi nga po ng Diyos, no? God knows who are His. Alam na Diyos kung sino sa Kanya. Ang pangalawa, ikaw na mismo na mananampalataya. Dapat alam mo. Kung alam mo na ikaw ay kinaroroonan ng anak ng Diyos, meron kang isang buhay at aktibong relasyon sa Panginoon sa Kristo. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng katiyakan na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Sabi nga po sa John chapter 3 verse 36, He who believes in the Son have eternal life. Ang sino po na nanampalataya kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Sabi din po sa John chapter 5 verse 24, Truly I say to you, he who hears my word and believes on Him who sent me has eternal life. Po. Sabi din po sa John chapter 6 verse 47, Truly I say to you, he who believes has eternal life. At sabi din po sa Romans 6:23, And for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Po. Yun po. Kaya kung si Lord ay nasa iyo at ikaw ay na kay Lord, meron kang buhay na walang hanggan. Ano man ang mangyari sa panahon ito na walang katiyakan, no? Magkagutuman man tao o mamatay ka dahil sa mga problema ngayon, ang tinitiyak ko sa iyo, ayon sa salita ng Diyos, meron kang buhay na walang hanggan. Kung meron kang isang buhay, you have a living relationship with the Son of God, who is the Lord Jesus Christ. Ang buhay po ay talagang susuko tayo sa buhay. Ang buhay ay nagbibigay po ng mga empty, mga hungkag na pangako. Pero yung eternal life through Christ Jesus, hindi po tayo magbibigo dun. Sabi nga po sa Isaiah 55:11, So my word shall not return to me void, but will accomplish everything that I have purposed. Sinabi na sa salita ng Diyos, kung ikaw may relasyon sa anak ng Diyos, walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo, meron kang buhay na walang hanggan. Hindi ka kabilang sa mga patay. Kung dumating ang panahon, wag naman mangyari po sa atin na yung ating baga ay tumigil na ng paghinga, na ating puso ay tumigil na sa pagtibok. No po? At tayo ay namatay na. No po? Ang sinasabi ng salita sa 1 Peter chapter 1 verse 3-4. Blessed be the God of the Father of the Lord Jesus Christ, who according to His abundant mercy has begotten us again. Diba? To a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled and does not fade away, reserved in heaven for you. Sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng kalituhan, sa panahon ng takot, sa panahon na walang katiyakan, ang unang katiyakan na binibigay ng Diyos sa atin ay yung katiyakan ng eternal life. Ano po yung pangalawa? Ang pangalawa po ay yung katiyakan sa ating mga panalangin.
Ang binibigay pong katiyakan sa atin doon ay yung katiyakan ng ating mga panalangin. No po. Sabi po sa 1 John chapter 5 verse 14 po. Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petition that we ask of Him. Po. Yun po yung katiyakan. No po. Ang sinasabi po sa 1 John chapter 5 verse 14-15, meron tayong kumpiyansa na pag tayo ay nanalangin, pinapakinggan tayo ng Diyos. Tignan niyo po ito, napakaganda kasi talaga ito. Ang Kristiyano, ang mananampalataya, ang response niya dapat dito sa panic ay hindi panic, kundi kapayapaan. Bakit kapayapaan? Kasi we turn panic to peace. Kasi ang pagkitiwala natin sa Diyos. No? Nag-post nga po ako sa Facebook, kailan lang, nung Webes siya tayo, nung Miyerkules siya tayo. Kasi nakita ko, yung devotion ko po noon ay Philippians chapter 4, verse 6, 7, and 8. Sa panahon ngayon, meron kang dalawang choice. It's either you worry or you pray. Dalawa ang pipiliin mo. Worry and do not pray. O pray and do not worry. Alam niyo po ang pinili namin? Ang pinili namin, we pray and do not worry. Kasi pwede naman tayong manalangin sa Panginoon. Ano man mga bagay na nagbibigay ng kagulumihanan sa atin, ay pwede natin ipanalangin sa Panginoon. Salamat at ang even yung ating presidente ay siya ngayon na naniniwala na, tumakas na yung kanyang paniniwala na ang katugunan lamang sa mga panahong ito ay walang iba ang Diyos. Kaya nga, nag-designate pa siya ng day of prayer nung last April, nag-designate siya ng day of prayer. At kabilang po tayo. No? Marami tayo dapat ipanalangin eh. Ano po? Dapat ipanalangin natin yung mga medical workers, yung mga frontliners. Hindi lang po sila, yung mga sundalo, mga pulis, yung mga barangay tanod, barangay leaders, yung mga local leaders natin na talagang marami silang ginagawa ngayon. No po? Panalangin natin na yung mga iba na nagtatago pa sa likod ng korupsyon ay ma-expose. No po? Salamat sa Diyos sa mga news na nadidinig namin ay sabi ko nga answered prayer na bunyag na yung gantong kapitan nangungupit pa para sa mga tao. Salamat po yun. Yun ay ibig na sabihin, ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Panalangin natin yung lahat ng pamahalaan sa buong mundo. Hindi lang po ang Pilipinas ang nagsasuffer. No? Especially ang US na tinitingala natin noon, sila na meron na pinakamaraming namatay. I think, if I'm not wrong, mga 60,000 na ang patay sa kanila. At ang infected sa kanila is more than napakarami na na-infected sa kanila. No? At ganoon din, ang Italy na sinasabi natin tinanggalingan na Roman Catholicism, ngayon po ay bumabalik sila ngayon sa pananampalataya sa Diyos. Kasi kung maaaring nga sabi natin na nasa Romang Vatican, kung mapunta po kayo doon, makikita nyo talaga na halos sa mga tao doon, hindi naman naniniwala sa Diyos. Pero salamat sa Diyos, ngayon po ay nagising ang lahat po. Ang Biblia, ang salita ng Diyos, nagbibigay ng katiyakan na ang Diyos ay nakikinig sa ating mga panalangin. Sabi po sa Jeremiah 33:3, no? Call unto me and I will answer you and show you great and mighty things that you know it not. Marami tayo hindi nakunawaan sa mga nangyayari ngayon. Pero manalangin po tayo at tayo didinggin ng Diyos. Kung ang kahilingan mo ay mali, malamang sabihin ng Diyos sa iyo, no. Ang sagot niya sa iyo, no. Kung ang timing mo ng kahilingan mo ay mali din, sabihin sa iyo ng Diyos, go slow. Magdahan-dahan ka. Kung ang panalangin mo naman, kung ikaw naman yung mali sa pananalangin mo, sabihin sa iyo ng Diyos, you grow. Lumago ka sana. Kung ang panalangin mo ay tama, ang timing mo ay tama, and you are right, sasabihin sa iyo ng
ng Diyos, go. Gawin mo. So, paano natin alamin na tama yung panalangin natin, na tama tayo sa timing, na tayo ay tama? Sabi naman ni John doon, sabi niya, if we ask anything according to His will. According to His will po, hindi yung will natin, kundi yung will ng Diyos. Ano yung kalooban ng Diyos, no? Kung maghahanap tayo ng kalooban ng Diyos, ay isang maliwanag na kalooban ng Diyos, sinasabi po ng salita ng Diyos, in everything give thanks, for it is the will of God for you in Christ Jesus. Po. Ano pa yung kalooban ng Diyos? Kalooban ng Diyos na lahat ng tao ay makakilala kay Jesus at magsisi ng kanilang mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1 Timothy chapter 2. Hanapin niyo po doon, makikita niyo doon. Ang prayer po is not about getting yung kalooban natin. It is about getting God's will be done. God always say yes when our requests are in line with His desires. Diba? Kung meron ka pinapanalangin na tao na makakilala sa Diyos, no? Sasagutin ka ng Diyos. Pero dapat may gagawin ka kasi ang utos ng Diyos, go and make disciples. Ngayon, kung hindi mo naman siya pupuntahan, ipapanalangin mo lang. No? Understandable kung yung pinapanalangin mo malayo sa iyo, hindi mo abot. No? Pero kung abot yan ng social media, kahit nasaan yan, dapat ikaw panalangin mo, Lord, gamitin mo ako para ang taong ito ay makakilala sa iyo at magsisi ng kanyang makasalanan. Lahat ng kalooban ng Diyos, wala na yata akong naisip na kalooban ng Diyos na wala sa Bible. Nasa Bible naman yun eh. So, ang kailangan lang doon, medyo magbigay tayo ng panahon para pag-aralan ang salita ng Diyos. Po. Gamitin natin yung salita ng Diyos bilang ating platform ng ating paghiling. Po. Hindi natin inuutusan ng Diyos kasi madalas mga panalangin natin, nag-uutos tayo sa Diyos eh. Kailangan lang, gamitin natin yung salita ng Diyos. So ano pa po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ang sinasabi ng salita ng Diyos ay yung tinatawag po yung certainty of His protection. Na ang Diyos ay nag-iingat sa atin. Sabi po doon, sabi po sa 1 John chapter 5, verse 18, we know that those who have been born of God do not go on sinning. Rather, the Son of God protects him. Oh. We know that whoever is born of God does not sin, but he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. We know that we are of God, and the whole world lies under His weight. Ano ibig sabihin nun? Alam niyo po, walang kakayahan si Satan na galawin tayo. No? Pag kayo masyado mabahalat siya sabing ang anak ng Diyos, ang tunay na anak ng Diyos, hindi na nagkakasala. Intindihin natin yung sa konteksto. Kasi sinasabi ni John, sa 1 John, sabi niya, ang tunay na anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Hindi sinasabi ni John doon na ang anak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Ang essence po nun, hindi na tayo nagkapatuloy sa kasalanan. Dapat by this time, alam na natin yung mga paraan ng dyablo para tayo ay magkasala. Pero ang binibigyan ng katiyakan ng Diyos sa atin, kahit na yung hibla ng ating buhok ay hindi kayang hawakan ni Satan, na hindi siya humihingi na. Kaya sinasabing nga po doon eh, saying, ang sabi po niya, patuloy tayo na pinag-iingatan ng Diyos. Po. The Son of God protects them. And again, John is suggesting that Jesus always protects us from physical harm or illness or financial ruin, relational problem. Rather, Jesus protects us from spiritual harm from the evil. Po.
spiritual, dahil mas mataas po yung spiritual, tutulungan tayo ng Diyos kasi ang kalaban natin, dapat kilala natin. Ang kalaban natin ay si Satan o devil or the evil one. Sa Revelation, ang tawag sa kanya, serpent of the old. Siya ay isang makamandag na ahas, no? A ferocious lion. Siya yung nagbigay ng kaguluhan kay Eva at Adan sa Garden of Eden at nagbigay ng ang binunga nyo sa maling desisyon ng ating mga ninuno ay kasalanan. Totoo naman po na hanggat buhay ka, hanggat nakatapa ka pa sa lupa, the possibility of making sin ay andun. Kaya nga po ang Diyos, nagbigay din siya ng paraan po. Sa 1 John chapter 1 verse 9, di ba? Sabi doon, if you confess your sins to God, God is faithful and just to forgive your sins and correct you of your unrighteousness. Nagbigay siya ng way out eh. Lagi nagbibigay ng way out eh. Alam ng Diyos yung kahinaan ng ating laman. Alam ng Diyos yung kahinaan natin. Lahat naman may kahinaan eh. No? Huwag natin isipin na kaya natin tumayo. Kristiyano tayo, kaya natin tumayo. Hindi na tayo matitinag. Mag-ingat po tayo, sabi po ni Apostol Pablo. Mag-ingat kayo na ang pagtitiwala natin ay sarili natin. Kasi kailangan tanggap natin yung katotohanan. Without God, without the Holy Spirit, we can do nothing. Hindi po natin kaya. Ang ultimate victory na binibigay sa atin ng Diyos, ay binibigay sa atin ng Diyos. Kasi siya yung nag-iingat sa atin. Ano po yung pangapat? Pangapat na punto na pwede kong sabihin sa inyo ay yung certainty of our family position. Certainty of our family affiliation. Po. Sabi po sa 1 John chapter 5 verse 14 to 15. We know that whoever is born of God does not sin, but he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. We know that we are of God. Tignan niyo po, pansinin niyo yung salita, no? Binoldete ko ngayon. We know that we are of God, na tayo ay sa Diyos. No? Kasi alam naman natin, di ba? John chapter 1 verse 12, ang sino mang tumanggap at nanalig sa Panginoon, sila ay binigyan ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Po. Kaya yung po ay nagbibigay ng katiyakan na tayo ay anak. No? Ano pa man yung mga kamalian natin na nagagawa pa ngayon, ano pa yung mga kasalanan, no? May paraan ng Diyos yun para tayo mapatawad. At lahat ng yun ay tinubos niya na sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng ating mga kasalanan ay tinubos na ng Panginoon. Kaya tayo po ay patuloy lang. No? Gamitin natin yung ating pagkakristyano. Gamitin natin yung ating affiliation, family affiliation, na tayo ay member ng household of God. No? Gamitin natin sa mabuti yun. Pakita natin sa mga tao. Kaya ang ginagawa natin ay mga bagay na mabuti. When we place our faith in Christ, God becomes our Father. We become His children. Other believers become our brothers and sisters. Kaya nga sa church, ang tawagan natin, brother and sister. Kasi lahat na nampataya kay Jesus. Lahat nagsisi ng kanilang kasalanan. Lahat na inamin na sila yung makasalanan. Sila ay, nung tanggapin nila at pagsisihan lang kanilang makasalanan, sila ay tinawag ng anak ng Diyos. Kaya lahat sinasabi nga po, the mystical body of Christ is consisted of, di ba, na mga Kristiyano, consist of mga Kristiyano sa Amerika, sa Europe, sa Western countries, sa Asia. Kahit na minsan, ngayon marami nagagalit sa mga incheck. Huwag po tayo magalit sa incheck. Magalit tayo sa gobyerno. Alam niyo po ba nagpo-control ng China ngayon? At least yung member po kasi ng partido, yung Politburo,
Mga 7 million lang po yun. Biro mo, yung 7 million yun, nagko-control ng 1.8 billion ng mga Chinese. At sa 1.8 ng billion ng Chinese niyan, maraming Kristiyano po dyan. Milyon ang Kristiyano dyan. Mas marami pa yan mga Kristiyano sa China kaysa Kristiyano sa Pilipinas. At sila kaysa natin sa espiritu at katotohanan. No? Huwag tayong magalit na lang basta sa incheck. Magalit tayo sa pamahalaan nila. Kasi yung pamahalaan niya, sabi nga po ng isang nabasa ko na isang article sa isang Western magazine, sabi po, yung Chinese government is just a big mafia organization. Lahat naman yan. Kaya nga si Jack Ma, hindi nyo na masyado nakikita eh. Kasi yung mga business ni Jack Ma, hawak na ngayon na isang member ng Politburo. We are called to belong in a community. Community of the church. Community of believer is a church. Lahat ng mananampalataya ay tinatawag na church. Wala sa Kristiyano, wala pong Lone Ranger. No po. Pag nasasaktan yung ating mga kapatid sa China, nakasaktan yung kapatid natin sa Pakistan, dapat nasasaktan din tayo. Ano response natin? Dapat pinapanalangin natin sila. Kahapon, nanonood yung misis ko about persecution sa Europe. Meron siya pinapad. Sa Romania. Halos may yak-yak na yung misis ko. Naghihintay na nga ako na bigyan siya ng panyo. Kasi nakita niya paano ang persecution ng mga Romanian Christians na in spite of ng kahirapan, in spite ng mga panganib, walang makapigil sa kanila para ikalat ang magandang balita sa Romania. Marami po tayong mga kapatiran sa mga iba-ibang bansa. Alam niyo po ba nangyayari ngayon sa Nigeria? Ilan ang mga tao dyan pinapatay ng Boko Haram. Ilan ang pinapatay ng mga Hindu. Sa India, sa Pakistan, ilan ang pinapatay ng mga Muslim. Ilan ang pinapatay, no? In the name of religion, oh God. Dito, wala pang pinapatay. Dito po, wala, salamat naman po. Being a part of God's family is about togetherness. Kaya nga po, no, nakakatuwa din kasi ngayon, dahil ako po ay member ng Marikina Valley Ministers Association. Nakita ko po paano yung mga pastor ngayon nagtutulungan. Yung mga maliliit na churches dito, tinutulungan ng malaking churches. Yung mga pastor na may hirap, tinutulungan ng mga pastor na mayroong kaya. Ng mga churches na may kaya. Tayo po, ang church, ang Jesus Christ the Savior, Marikina City, ang tinutulungan po natin hindi lang po yung member disciple ng church. Tumutulong din po tayo sa ating mga kapitbahay, sa mga ibang churches, no? Lalo na yung mga churches ng UPCI, tutulungan po natin sila. Hindi tayo makasarili, dito lang, sa Marikina lang. Hindi po. We go beyond the borders. Wala tayo, borderless tayo. May tutulungan nga po tayo ngayon. Katoliko, pero tumutulong tayo kasi there are people that need some help. Tulong lang po tayo. Bahala na si Lord kung paano niya tayo bigyan ng pagpapala dahil sa ginagawa na po natin. Sa pamilya po ng Diyos, no, ang tawag po sa atin, community. Kaya nga may communion. Kaya there should be the spirit of togetherness. Kaya nga may fellowship. Ang tawagin natin, pagkamakisya, nagsama-sama, fellowship. Pag yung fellowship po, you are of the same fellow, kaya kayo nagpe-fellowship. Kaya ang mga Kristiyano nga nahihirapan sa isolation o sa social distancing. Kasi we are sociable people eh. We love being together with other Christians or with other people. We love togetherness. Kaya nahihirapan tayo doon sa idea ng social distancing. Pero paglalagay lang natin sa isip natin, yung social distancing was designed para hindi po magkaroon ng transmission ng COVID virus. Doon lang po yun. Hindi sinisira ng social distancing yung ating pananampalataya. Hindi nasisira ng social distancing yung ating fellowship.
Kaya may get po tayo, hindi tayo inaano. Mahal tayo ng Diyos. We know that we are children of God. That something can be sure. Finally po, meron po kinukoy si Juan. Po, ang sinasabi niya, certainty of His Lordship. Po, yung katiyakan. Certainty of knowing Jesus, the true God, the true and eternal life. This is about His Lordship. Sabi po sa 1 John chapter 5, verse 14 to 15. And we know that the Son of God has come and has given us an understanding that we may know Him who is true. And we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Yung katiyakan na yung ating Panginoon, ating pinapanampalatayaan, siya yung tunay na Diyos at nasa Kanya ang eternal life. Kaya mahalaga po na ang makatipan ng tao ay si Jesucristo sapagkat ang buhay na walang gan nasa Kanya. At siya yung Kanyang muling pagkabuhay ay nagpapatunay ng Kanyang pagka-Diyos. Kasi wala namang ibang nag-resurrect sa Kanya kundi siya ay bumalik na resurrect na kusa. No? Sinasabi po doon na the Holy Spirit has moved in His life. So po. Kaya po yung katiyakan na si Jesus ay ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So ano po ang sinasabi niya sa salita ng Diyos? Yung word po nung na real, yun po yung pagka ginamit mo yung opposed na copycat o kopya lang. Yun po yung ibig sabihin. No? Si Jesus ay yung authentic, genuine. No? Siya yung authentic, siya yung genuine, hindi siya imitation. No? Jesus is the true light, the true bread, the true vine. Kaya sabi niya, I am the bread of life. I am the vine. You are the branches, tayo yung branches. I am the truth. He is the original. Everything else is a copy. Kaya sinasabi nga ng Panginoon sa Matthew 24, kung sa ilang nakadinig ka na nagkasabing siya si Jesus, huwag mo siya paniwalaan. Kasi isa lang ang tunay na tagapagligtas at Panginoon. Walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Siya lang yung real thing. Sabi nga po ni Tony Campolo, isa pong pastor sa Estados Unidos, minsan nagkaroon siya na natawag na youth camp. Alam niyo naman, na mga kabataan, dahil kasi yung isang youth doon ay meron siyang kapasanan, niya, medyo utal siya. So ang gagawin ng mga ibang kabataan, siya yung pinag-lead ng prayer. Pag nag-pray na siya, nauutal-utal, pinagtatawanan siya, no? Pinagagawa siya na. Siya yung dahilan, isang malaking katatawanan doon sa youth camp na yun. Pero isang beses, tumayo siya. Sabi niya, nauutal pa siya. Sabi niya, I know Jesus loves me. And I love Jesus. A simple word, Simple word lang. Yun lang sinabi niya. I know that Jesus loves me. And I love Jesus. Yung salita niya yun, one word na sinabi niya. Bigla na lang nag-iyakan lahat ng tao, lahat ng mga kabataan doon sa camp. Doon sa event na yun. Oh. Kasi that is true. Oh. Ano man yung kapintasan mo, ano man, meron ka mang kakulangan sa buhay, mahal ka ng Diyos. Marami man yung kasalanang nagawa mo, mahal ka ng Diyos. At ang Diyos ay patuloy na nag-aalok, return to me and I will return to you. Kasi siya ang Prince of Peace. Sa Isaiah 9:6, sabi po doon, siya ay Prince of Peace. When you know that you know,
that Jesus loves you and you love Him, you can experience peace that surpasses all understanding, even in the midst of global pandemic. Minsan nakakatuwa din na isipin na nandito tayo, merong pandemic, pero salamat sa Diyos, meron tayong kapayapaan. Kasi yung katiyakan ng ating kaligtasan nandun eh. Yung katiyakan na yung panalangin natin, pinapakinggan ng Diyos. Yung katiyakan na pinoproteksyonan niya tayo. Yung katiyakan na siya yung Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Yung katiyakan na siya ay nag-iingat sa atin. Kaya sa umaga pong ito, maaaring ikaw ay invited ng iyong kamag-anak para makinig sa telecast na ito. Gusto kitang imbitahan. At meron tayong gagawin. Kasi gusto ko at gusto ng maraming mga mananampalataya na ang sino mang tao ay magkaroon din ng katiyakan na nadadama ng mga Kristiyano. Katiyakan ng kaligtasan. Katiyakan na sa gitna ng kalituhan, sa gitna ng walang katiyakan, meron tayong katiyakan, merong isang tiyak na Diyos na nagmamahal, mag-aalaga, magsusupply ng ating mga pangailangan, magpapalakas sa atin, magpapagaling sa atin. Kaya gusto kitang imbitahan sa isang panalangin po. Atin po ipikit ang ating mga mata at kung isa ka sa gustong tumugon sa panalangin ito, pag sinabi kong tayo'y manalangin, sumabay ka lang po sa isang panalangin. So mga kapatid, mga kamanggagawa, mga tao na hindi ka puges ngayon, hindi ka panauhin, kundi nilayo ng Diyos na makapanood ka ng telecast na ito. Mahal ka po ng Diyos. At gusto ng Diyos bigyan ka ng katiyakan. Gusto ng Diyos na kasama ka, hindi ka iiwan, hindi ka kalilimutan. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na may gawa ng langit at lupa, salamat sa iyong salita na nagbibigay ng katiyakan, Panginoon, na ako'y patatawarin mo kahit ako ay makasalanan. Maraming salamat at ikaw din ang Diyos na nagbibigay ng katiyakan sa akin. Na ikaw ay namatay. Ikaw ay pinako sa krus, namatay, inilibing. Ngunit sa ikatlong araw, ikaw muling nabuhay. Ngunit namatay ka dahil sa aking mga kasalanan. Kasalamat sa pagkatubos mo sa akin sa kabayaran ng kasalanan. Panginoong Yesus, patuloy na I proclaim your name. Your name is above all name. Ikaw ang aking Diyos. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang pagtitiwalaan ng aking buhay. Ikaw ang saligan ng aking pag-asa sa buhay. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa kapatawaran. Ito ang aking dalangin, Panginoong Yesus. Sa iyong pangalan lamang. Amen. Ako na lang po manalangin. Panginoon, kilala mo po yung pong nagsabi ng kanilang bukas na puso, bukal sa puso na pananampalataya sa iyo. Aking pong dalangin ay tulungan mo sila ng iyong banal na Espiritu para makapagpatuloy sila sa isang buhay na may kahulugan, buhay na may pag-asa, buhay na mayroong papuri at pagsamba sa iyo. Tulungan mo sila na maging blessing sa mga tao na makasalamuhan nila sa araw na ito at sa araw pang mga darating. Tulungan sila ng banal na Espiritu na makasunod sa iyo. Tulungan sila ng banal na Espiritu na mamuhay ng ayon sa iyong dakilang kalooban. Kaya Panginoong Yesus, maraming salamat. Ito ang aming dalangin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ating po itaas ang ating mga kamay sa Panginoon
Nakilang Diyos, may gawa na langit at lupa. Unay po, walang katiyakan. Hindi po namin alam ano ang dala ng bukas. O hindi ka ba kayo nag-aalala? Pagkat ikaw ay nasa amin. Ikaw ang aming kanlungan, ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang Diyos ang pagtitiwalaan namin ng aming mga buhay. Sa iyo, papuri pa salamat. Kaya sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, pagpalain tayong lahat ng Diyos. Go, win, and make disciples. God bless us all. Amen. Amen. So, magandang salamat. Salamat sa pangalan ng salita ng Diyos. At gusto ko lang pong bigyan kayo ng mga ilang paalala. Una po ay buka sa dating po na Thursday. Sa Thursday po ay magkakaroon po tayo ng online Bible study. Po. So, tayo po ay makiisa. Po. At lahat po ng mga primaries, leaders and church, tulungan niyo po yung mga disciples members natin na makakonect sila sa online Bible study. At ganoon din po ay magkakaroon na naman po, patuloy tayo sa ating pagsamba, tulad ng araw na ito. Every Sunday, hindi po natin alam dahil today is the 10th of May. So, hindi po natin alam kung anong mangyayari after the May 15. Kung GCQ ba tayo, kung open na talaga. Pero ano-ano pa man, panalangin natin makisa tayo sa pamahalaan. Gusto din ang layunin naman ng pamahalaan na mabawasan o maiwasan na ang patuloy na pagkamatay dahil sa COVID virus. Makisa po tayo. Huwag po tayong sumama sa mga pasaway. Sapat na po sila para po mabigyan ng atensyon ng pamahalaan. At patuloy na ipanalangin po natin. At naalala ko na nasabi na po ni Pastor kanina, panalangin po natin yung father ni Renzo, na yung pong kalagayan niya hindi po mag-deteriorate na maging COVID virus. At tuloy din po yung ating prayer meeting, yung ating pong 24 hours prayer meeting, everyday po yun. At yung pong ating prayer and fasting every Wednesday and Friday. So, tuloy lang po yun. Huwag tayong magsawa. Kasi ang Diyos nagbibigay ng katiyakan na siya ay nakikinig sa ating mga panalangin. Ano man ang kanyang sagot, ang sagot man niya na ay no or go, tuloy lang po tayo. Magtiwala tayo sa pagka-Diyos ng Diyos. Mahal niya po tayo. So, pagpalain tayo lahat ng Diyos, ang Diyos makabalus. God bless us all, always. Amen. And as we end our Sunday worship celebration, let's once again declare that Jesus, you are my firm foundation. Hallelujah! Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy word. I have a living hope. I have a living hope. I have a future. I have a future. God has a plan for me. God has a plan for me. Of this I am sure. Of this I'm sure. Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. I put my hope in your holy